Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay, pero hindi po ako kontento na maging taga-subaybay lamang. Kaya naisipan ko pong ibahagi ang aking kasaysayan kasama ang aking lolo Minyong tungkol sa mga kakatuwang karanasan tungkol sa iba't ibang uri ng nilalang, lalo na ang tungkol sa mga aswang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Diego. Sa kasalukuyan ay may git 20 anyos na. Lumaki po ako nakasama si Lolo Minyong dito sa probinsya ng Bohol. Hindi ko kinalakihan ang mga magulang ko. Isang kilalang albularyo si Lolo Minyong sa aming baryo na kung tawagin ay Baryo Sabang. Mahusay manggamot ang lolo ko, kaya naman dinarayo siya ng mga may iba't ibang sakit na galing pa sa ibang baryo at bayan. Napapagaling kasi niya ang mga may karamdaman na lumalapit sa kanya. Hindi lang panggagamot ng kung ano-anong sakit ang kaya ni Lolo Minyong, kundi pati na rin ang pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Minana kasi ni Lolo Minyong ang kaalaman na yon sa panggagamot sa kanyang tatay. Dahil sa pagiging mahusay na albularyo ni Lolo Minyong, kaya naman iginagalang siya sa amin. Kaya lamang ay meron pang inililihim sa kanyang pagkatao si Lolo Minyong na siyang nagsadlak sa kanya para maging magulo ang kanyang buhay. Yun ang nais kong ibahagi sa inyo dahil saksi ako sa mga naging kaganapan sa buhay ng aking Lolo Minyong. Muli, ako po si Diego at ito ang aking kwento. Lolo Minyong, tignan niyo po, may mga nakuha na po akong balat ng puno na isasama natin sa ating pakukuluang halamang gamot na ibibenta natin. Teka, nasan ba si Lolo Minyong? Sabi ko babalikan ko siya rito Nasa gitna kami ng gubat kung saan maraming mga ligaw na halaman at mga halamang gamot na ginagamit ni Lolo Minyong sa mga pasyenteng kanyang ginagamot. Saglit ko siyang iniwan at babalikan na lang dahil sabi niya ay magpapahinga siya saglit dahil napagod na. Kaya lamang nang balikan ko siya ay wala na siya sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Anak ng pasaway talaga tong si Lolo Minyong. Ang tanda-tanda na, ang kulit-kulit pa. Saan kaya nagpuntang matandang yun? Naglakad-lakad ako para hanapin si Lolo Minyong. Sinasabayan ko na rin yun ng pagtawag sa kanya. Kaya lamang wala pa rin sumasagot. Ilang minuto na rin akong naghahanap pero hindi ko pa rin siya makita. Kaya naman nag-alala na ako. Pero alam kong sanay sa gubat ang lolo ko. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad nang makarinig naman ako ng agos ng tubig. Aba, may batis na malapit dito. Naririnig ko ang agos ng tubig. Baka naman nagpunta ron si Lolo. Baka nauhaw siya. Naubos na kasi yung baon namin tubig. Binigtas ko ang lugar na pinagmumulan ng naririnig kong agos ng tubig. At hindi nga ako nagkamali dahil natanaw ko roon si Lolo Minyong. Aba, si Lolo Minyong yun Tama ako. Naroon nga siya sa lugar na malapit sa sapa. Pero nung ginagawa niya ron, bakit parang nagtatago siya sa mga matataas na halaman? Lumapit pa ako sa kinaroroonan ni Lolo Minyong. Subalit, hindi muna ako nagparamdam sa kanya. Gusto ko kasing malaman ang kanyang ginagawa roon na tila ba nagtatago. Hanggang ang tanong sa isipan ko ay nagkaroon ng sagot
dahil nalaman ko ang rason ng ginagawang pagkukubli ni Lolo Minyong sa mga matataas na damo habang merong sinisipat sa batis. Nakita ko na may 2 kababaihan ang naliligo roon na ang tanging suot ay ang kanilang panloob. Anak ng... Hindi na malaya ni Lolo Minyong ang paglapit ko. Palibhasa kasi, nakapokus at titig na titig siya sa 2 babaeng naliligo sa sapa. Ay nako, ang lolo ko talaga. Kulubot na nga, napakahilig pa. Naisipan kong pagtripan si Lolo Minyong. Nagtago rin ako sa makakapal na damo para hindi niya ako agad makita. Nagulat na lang ako sa sunod na ikinilos ni Lolo Minyong dahil dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang suot na pantalon. Walang ya, mukhang gagawa pa yata ng kalokohan tong matandang to. Daig pa yata ako kulubot na mukhang matikas pa. Teka nga. Kung ano man ang kalokohang pinagpaplanuhang gawin ni Lolo Minyong, ay kailangang pigilan ko yun. Kaya dumampot ako ng bato at ipinukul ko yun malapit sa kinaroroonan niya. Nagulat siya at naabala sa kanyang ginagawang pamboboso sa 2 babaeng naliligo. Hindi rin niya itinuloy ang kanyang planong kalokohan, kundi nagmamadali niyang itinaas ang kanyang pantalon at nagmamadaling tumakbo papalayo. Naloko na! May maligno pa yatang nagalit sa akin. O baka naman aswang ang 2 babaeng nasa ilog. Diyos ko, delikado ako nito. Dahil sa ingay na nilikha ni Lolo Minyong, ay narinig yun ng 2 babae, kaya nakita nila si Lolo. Nagmamadaling umahon sa batis ang 2 babae at agad na dinampot ang kanilang mga damit na nasa batuhan, saka tumakbong papalayo dahil sa takot. Samantala, hindi rin magkandatuto si Lolo Minyong sa pagmamadali para lumayo dahil siya man ay natakot rin. Hindi ko napigilan ang pagtawa ko at narinig yun ng lolo ko. Lumabas na rin ako sa aking pinagtataguan na patuloy na tumatawa dahil sa naging reaksyon ni Lolo Minyong. Walang hiya ka, Diego! Ikaw lang pala! Bakit nandito ka? Lolo Minyong, ako yata ang dapat na magtanong sa inyo niyan. Ba't nandito kayo sa may sapa? At ano ang ginagawa niyo rito? Kwan. Gusto ko sanang maligo Naiinitan kasi ako. Ang lagkit na ng balat ko. Talaga lang Gusto niyo talagang maligo? Oo naman, bakit ba? Pero kanina niyo pa pinagpapantasyan yung 2 babaeng naliligo Anong pinagpapantasya na sinasabi mo? Lo, kitang-kita ko kayo. Saka may plano pa nga kayong gawing kabulustugan Grabe kayo, Lo. Sa edad niyong yan, gagawin niyo pa talaga yon. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano sinasabi mo. Ang sama ng iniisip mo. Lo naman, maglulukuhan pa ba tayo dito? Saka lalaki rin ako, Lo. Wala. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Kasi naman, magaganda yung 2 babaeng naliligo. Malalaki ang mga papayang daladala at makikinis. Ganun ba, Lo? Alam mo pala kasi nga lalaki lang ako, Diego. Siyempre, natural lang yun. Buti na lang talaga't dumating ako, Lo. Pero sige na nga. Okay na. Naiintindihan ko na kayo. Absuelto na kayo. Yun naman pala di tapos ang usapan natin. Tara nang umuwi. Ay nako, ang lolo ko talaga. Gurang na, matikas pa. At may pagka-exhibitionist pa. Ang dami mo pa sinasabi. Umuwi na tayo. At marami pa tayong gagawin. Dagukan kita dyan Oho, uwi na po tayo. Yung mga balat ng puno na gagamitin sa panggagamot, nakakuha ka na ba? Opo, nandito po sa bayong. Dala ko na po. Totoo namang naiintindihan ko si Lolo Minyong. Bilib pa nga ako sa kanya dahil sa edad niyang 65 ay hindi pa siya ganun kahina. Sabi nga ay matikas pa.
na kung sa kalabaw ay kayang-kaya pang umararo. Nang makauwi na kami ng bahay, ay hindi ko na inungkat pa kay Lolo Minyong ang nangyaring yun sa gubat. Palalagpasin ko na lang at hindi na dapat pag-usapan pa. Pero kapag naaalala ko, ay natatawa ko at napapaisip. Minsan, katatapos lang naming pakuluan ang mga halamang gamot at ugat ng puno na inilalagay sa bote at ibinibenta sa mga pasyente ni Lolo nang may tumawag sa kanya. Lo, may tao po. Ikaw na nga ang tumingin, Diego. Baka pasyente. Puntahan mo na. Sayang din yung ibabayad niya. Lumabas ako ng bahay para alamin kung sino ang tumatawag kay Lolo Minyong. Ah, Lola Trixie, kayo pala. Ang Lolo Minyong mo, nariyan ba? Ah, naroon po sa loob. Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa kanya? Itong isang binti at hita ko kasi. Abay at sakit. Hindi ako makalakad na maayos. Ano ho ba nangyari dyan? Nadulas ako, Diego. Baka may naipit na ugat o kaya may nalinsan na buto. Ipapahilat ko sana. Nahihirapan kasi akong lumakad. Pinilit ko lang talaga na makarating dito. Sige ho. Kanina pa nga po naghihintay ng pasyente si Lolo eh. Humawak po kayo sa akin. Aalalayan ko po kayo. Isinama ko sa loob ng bahay si Lola Trixie. Agad naman siyang hinarap ni Lolo Minyong. Lola Trixie, maiwan ko po muna kayo. Si Lolo na po ang bahala sa inyo. O sige, salamat, Diego. May isang kwarto sa loob ng aming bahay na nakalaan para sa mga nagiging pasyente ni Lolo Minyong. Kung tawagin ito ni Lolo ay silid gamutan. Ang gusto kasi ni Lolo Minyong kapag nanggagamot siya ay hindi siya naiistorbo. Kaya iniwan ko na sila. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Trixie? Bakit masakit ang binti mo? Mangyaring nadulas nga ako nung naliligo ko sa banyo. Nag-split ang dalawa kong hita, kaya parang may napilay. Kaya ba iika-ika kang lumakad? Nakakala mo'y nandun sa iya ka, ay na virgin ka. Jesus Mariosep, ang dami mo pa sinasabi. Gamutin mo na ako para mawala na ang sakit. Sige na. O sige. Humiga ka na para mahilot ko na yung hita at binti mong nananakit. Tiyakin mo lang na mapapagaling mo ako, ha? Aba, ibang klase ka rin, ano? Nagpunta ka rito tapos wala ka palang bilib sa akin. Sige na, simulan mo na. Ang dami mo pa sat-sat. Oo na, heto na nga. Teka lang. Bakit mo tinataas ang saya ko? Hihilutin ko nga ang hita mo. Abay, paano ko mahihilot yan kung hindi ko nakikita? Dahil hanggang sakong ang suot mong saya. Hindi ba pwedeng kapain mo na lang yung hita ko? Huwag mong itaas itong saya. Ano ka ba naman? Kailangan makita ko kung saan parte yung hihilutin ko. Ang dami mo namang reklamong matanda ka. Hoy, matanda ka rin. O sige, pero kailangan nakapikit ka, ha? Kapag itinataas mo itong suot kong saya, baka kung anong makita mo. Anak nang, gusto mong hilutin kita sa binti at hita, tapos nakapikit ako. Anong gagawin ko? Kakapa-kapa na lang. Kasi nga, nahihiya ako. Naku naman, huwag ka nang mahiya. Saka marami ng hita at binti ang nakita ko. Isa pa, kulubot naman na yung hita mo. Para yung tuyot na kahoy. Hoy, magtigil ka. Kahit kulubot itong legs ko, makinis yan. Oh, bakit mo ikahihiya? O sige na, ang dami mo pa sinasabi. Huwag ka kang maarte para masimulan na natin ang paghihirot ko sa'yo at nang mawala na ang pananakit ng binti at hita mo. Ay nako, sige na ka. Basta't umayos kang matanda ka, ha? Baka kung anong kapain mo yan, malilintikan ka talaga sa akin. Nasa labas lamang ako ng kwarto at inaayos ko ang mga nakabuting gamot na ginawa namin ni Lolo Minyong. Maya-maya pa ay narinig kong napatili
ng ubod lakas si Lola Trixie. Napalapit ako sa kwartong kinaroroonan nila at pinakinggan ang nangyayari. Idinikit ko ang aking tenga sa pinto. Walang hiya ka talaga, Bigdang! Oh, ano na naman bang problema mo, ha, Trixie? Kung ano-ano kinakapa mo hindi nahita yung nilalamutak mo, damuho ka! Masyado ka palang malisyosa. O ayan, okay na yan. Tapos na kitang hilutin. Naipitan ka lang ng ugat, kaya't hirap kang makalakad. Aba, oo nga, wala na yung sakit sa paghakbang ko. Abay, maayos na nga. Ikaw lang kung ano-ano kasing iniisip mo. Napakamalisyoso mo. Ramdam ko kasi, iba na yung kinakapa mo. Tapos grabe ka pa sa paglamutak, abay para ka nagmamasa ng tinapay. Kasama yon sa paghihilot ko, para mas mabilis kang gumaling. Talaga ba? Kasama ba yon? Yung para bang kumakapa ka ng palaka? Oo, lalo na kung saksakan ng taba. Natawan na lamang ako sa narinig ko na may kasamang pag-iling dahil iba talaga ang trip ng aking lolo Minyong. Palibasa, dati wala naman akong pakialam sa mga ginagawa niya, pero ngayon ay mas nakikilala ko na ang lolo ko. Bagay na nagbibigay sa akin ng pag-aalala at pagkabahala dahil nga dati naman ay hindi ganun si Lolo Minyong. Nang lumabas ng silid, gamutan si Lola Trixie, ay maayos na ang kanyang lakad. Ibinigay niya sa akin ang bayad niya. Sa akin kasi ipinagkakatiwala ni Lolo ang pagkolekta at pagtanggap ng bayad. O ano, sabi ko na po sa inyo, Lola Trixie. Mapapagaling po ni Lolo Minyong ang pilay ninyo. Dapat nga may discount ako. Aba, bakit naman po? Napagaling naman po kayo ni Lolo May kasamang pagdakma ang panggagamot ng lolo mo. Kahit wala ng pilay, hinihilot pa rin niya. Baka nagkamali lang po si Lolo. Pero Lola, ang importante po, okay na po kayo ngayon. Hindi na nagreklamo pa si Lola Trixie. Ang tanging mahalaga ay naging maayos na ang pakiramdam niya. Nang makaalis na ang matandang babae, ay lumabas na sa loob ng kwarto si Lolo Minyong. Kakaiba ang pagkakangiti niya. Aba, abot tenga ang ngiti niyo, Lolo Minyong Wala lang. Masaya lang ako. Masaya kayo na nakadakma at nakachansing. Ano ba chance ka sinasabi mo, loko ka? Lo, nagreklamo po sa akin si Lola Trixie kasi nga may iba po kayong ginawa. Hindi lang siya sanay hilutin, kaya marami siyang reklamo. Mabuti na lang po't napagaling niyo siya, kundi baka nagreklamo yun sa barangay. Naku po, Lo, sinasabi ko sa inyo hinay-hinay lang po kayo, huwag masyadong atat. Kayo rin po, baka mamaya niyan makahanap kayo ng katapat. Abay talagang malilintikan kayo. Diego, alam kong ginagawa ko kaya huwag ka nang makialam. Saka napapagaling ko naman ang mga may sakit na lumalapit sa akin. Kaya nga bumabalik sila. Siyempre, kapag nagbalik sila, may kita tayo. May pambili tayo ng pangangailangan natin sa araw-araw. Tumahimik na lang ako. May katwiran din si Lolo Minyong. Ang pagbalik ng mga naging pasyente niya ay pera ang katumbas. Kaya may pambili kami ng aming pagkain. Yun nga lang, may ginagawa siya na ikinababahala ko at hindi ko yun nagustuhan. Lalo na sa mga babae niyang pasyente at maganda. Ginagamit niya ang kanyang pagiging albularyo para mag-take advantage sa mga babaeng pasyente. Napapansin ko kasi ang pagiging hindi nila komportable. Paglabas ng kwartong gamutan, alam kong may ginawang kalokohan si Lolo. Merong tumatahimik na lamang dahil ang mahalaga sa kanila ay gumaling sa kanilang nararamdaman. Ang totoo, hindi naman ganun dati si Lolo Minyong. Nagbago lang siya mula nang ilang araw siyang nawala sa gubat. Nang bumalik ay may ginagawa ng kalokohan. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga naninirahan sa Baryo Sabang,
ay iba't ibang uri na rin ng tao ang doon ay nakakakuha ng lupang matitirahan. Pabor yun kay Lolo Minyong dahil ang pagdami ng tao sa Baryo Sabang maging sa kalapit baryo ay nangangahulugan din na madaragdagan ang kanyang magiging kliyente. Lalo na't maraming kayang gawin si Lolo Minyong. Kasabay ng pagdami ng mga taong naninirahan sa baryo ay ang pagkabahala na rin ng naninirahan dito dahil yun sa mga balitang kumakalat. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo, ha, Diego? Lo, hindi po kalokohan yung sinabi ko sa inyo. Ang narinig ko po ay may napadpad ng mga aswang dito sa lugar natin. Ikinalat lang ng mga marites yan, panigurado. Lo, paano po kung totoo na napasok na po ng aswang ang baryo natin? Sige nga. Alingas-ngas pa lang naman yon at bulong-bulungan. Wala pang matibay na katibayan ng tungkol sa mga aswang at maging sa mga kampo ng dilim na narito na raw sa Baryo Sabang. Eh kung sakaling totoo po yun, Lolo Minyong, ano po ang dapat nating gawin? Ano pa nga ba? Kundi ang mag-ingat. Mag-iingat lang po ba tayo, Lo? Hindi naman natin basta malalaman at matitiyak kung sino ang mga aswang na yon. Dahil sabi nga, ang mga aswang na yan ay katulad nating tao kung araw. Nagbabago lang ang kanilang anyo kapag sapit ng gabi. Ano kaya ang sadya nila rito sa baryo natin, no? Ba't naisipan ng mga aswang na yon na dito sa atin pumunta? Baka nararamdaman nila na mas magagawa nilang magparami dito. O kaya naman, mahihina ang mga taga rito at maaari nilang maging biktima. Aba, hindi naman po pwede yun, Lolo Minyong. Basta na lang silang pupunta dito para lang guluhin tayo at mambiktima. Aba, masaya sila. Kaya nga ang tanging magagawa natin ay maging matalas ang pakiramdam at maging mapagmatsyag tayo para walang sino man ang mapahamak. Pero Lo, totoo kaya yung sinasabi na hindi raw lahat ng aswang ay masasama at mapanganib dahil may lahi rin daw ng aswang na mababait? Para bang gaya natin, may mga taong mababait at may mga taong salbahe din. Pwedeng ganun nga, Apo. Meron siguro. Kaya mas mainam kung mababait na aswang ang napadpad dito sa atin. Baka nga makatulong pa sila dito sa ating baryo, hindi ba? Oo nga po, Lo eh. Dahil silang mabubuting aswang ang hahadlang sa masasamang aswang na ibig magasik ng gulo dito sa ating baryo. Tama ka, Apo. At sana nga, abay meron ding mga aswang na magaganda. Anak ng, ayun na naman po kayo, Lo eh. Dumali na naman kayo eh. Abay bakit, Apo? Masama ba na may makilala ako ng mga magagandang aswang? Wala namang masama ron, hindi ba? Bakit po, Lo? Anong gagawin nyo kung halimbawa may makilala po kayong magandang aswang? Sige nga. Ano pa nga ba? Eh di gagawin ko jowa. Ayun tayo eh. Kapag may magandang babae, gusto nyo agad jowain. Abay oo naman, Apo. Kaya pa ng lolo mo na magkaroon ng jowa, baka akala mo. Dadaigin nyo pa talaga ako, ha? Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Masyado kang mahina pagdating sa chika, babes. Hayaan mo, tuturuan kita, Apo. Hindi na po, Lo. Baka mamaya kung ano pa pong matutunan ko sa inyo. Teka nga, bakit parang may laman yata yung sinasabi mo na yan, ha, Diego? Ang ibig ko pong sabihin, baka kung natuto po ako manligaw, ay maging mahilig din ako sa chicks. Ayoko po ng ganun. Apo, ayos lang yun. Alam mo naman ang lahi natin. Mga lahing pikutin. Mga babae ang humahabol sa atin. Bakit po, Lo? Dahil po sa utang kaya tayo nahabol. Aba hindi. Kundi dahil masarap tayong magmahal. Kaya sabihin mo lang sa akin, kapag may nakita kang babae na kursunada mo, at ako ang bahala sa kanya. Nakaw, hindi na po, Lo. Apo, ililigaw kita sa kanya para magkaroon ka na ng jowa. Yun na nga po ang inaalala ko, Lo eh. Baka mamaya kapag iniligaw mo ko sa kanya, kayo maging jowa niya at hindi ako. Hindi naman, Apo. Siyempre, hindi kita agawan. Walang talo-talo.
Ang kay Pedro ay kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan. O di ayos yun. Teka nga. Parang masyado na napapalayo ang usapan natin eh. Kanina lang aswang ang pinag-uusapan natin. Bakit naman po napunta sa pagkakaroon ng jowa? Basta po, ako ang bahala sa'yo. Kapag gusto mo na magkaroon ng jowa, ihahanap kita. Pero Lo, wala pa nga po sa isip ko yan. Ano bang wala sa isip mo? Ikaw po, hindi makukumpleto ang buhay mo kapag hindi ka nagkaroon ng jowa. Babae ang nagpapasaya sa buhay nating mga lalaki. Kaya kahit babaeng aswang pa yung makursunadahan mo, ayos lang, babae pa rin yan. Ibang klase talaga kayo, Lolo Minyong. Ang lupit nyo. Pero balik tayo sa usapang aswang. Gaya ng sinabi ko sa'yo, doble ang gagawin nating pag-iingat. At sa susunod na araw, ay sasabihin ko sa'yo kung paano natin makikilala ang isang tao kung aswang ba siya o hindi. Yan ang gusto ko malaman, Lo. Para makapag-ingat ako. Nang sumapit na ang hating gabi, nagpapahinga na kami ni Lolo Minyong. Nang may mga kakaibang ingay at pagaspas akong narinig mula sa bubong ng aming bahay. Lolo Minyong, narinig niyo po ba yun? Oo, Diego. Totoo nga yata. Ano po ba yun? May aswang. Mayroong gumagalang aswang at nasa bubong ng bahay natin. Ano pong kailangan nila sa atin, Lo? Hindi ko rin alam. Pero malamang, nagmamanman sila. Nagmamatsyag. Nag-aabang ng bibiktimahin. Pero bakit? Kung meron silang mapapakinabangan dito, sa lugar natin. Baka may gawing kalokohan ng aswang na yan, Lo. Sabi ko nga sa'yo, Apo, depende. Depende kung anong uri sila ng aswang. Gusto ko lumabas ng bahay, Lo. Bakit? Gusto ko silang makita. Hayaan mo na lang. Mahirap kung iistorbohin natin sila. Base kasi, sasabi-sabi ng mga ninuno, ang ikinasasama ng isang aswang ay ang pakikitungo rin sa kanila ng mga tao. Ibig sabihin, kung magiging mabait tayo sa kanila, ay magiging mabait din sila sa atin, ganon? Oo, pwedeng ganon nga. Paano? Kung may gawin nga po silang kalokohan. Abay, ibang usapan na yun. Kaya malalaman natin bukas kung ano ang magiging usap-usapan at balitang kakalat. Buong magdamag kaming may narinig na iba't ibang ingay sa labas ng aming bahay. Kating-kati ang mga paa ko para lumabas ng bahay at makita ang aswang na sinasabi ni Lolo Minyong. Kaya lamang, maigpit ang kanyang pagtutol. Nang sumilip naman ako sa bintana, ay nahihirapan akong makita ang labas ng bahay dahil madilim. Hindi kasi maliwanag ang buwan ng mga pagkakataong yun. Kaya naman, nag-abang na lang ako ng mga magiging balita. Kinabukasan, umalis ako ng bahay at gumala para sumagap ng mga kwento at pakinggan ang usap-usapan. Subalit wala akong narinig na masamang balita. Pero ang ibang mga kalugar namin ay may mga narinig din, kagaya ng narinig namin ni Lolo Minyong. Napaisip tuloy ako na maaaring mabubuting aswang nga ang gumagala sa aming baryo. Subalit totoo nga bang may mabubuting aswang? Hindi ko na muna pinag-aksayahan pa ng panahon na isipin ang tungkol sa mabubuti o masasamang aswang. Ang mahalaga sa aming mga taga-baryo ay walang mapapahamak. Kaya naman, malayang makakagala sa gabi ang mga nilalang na yon hanggat wala silang ginagawang masama. Papauwi na ako ng araw na yon galing sa pag-iikot nang may tumawag sa akin at nakita ko na si Aling Trixie yun. Hello, Diego? Oh, kayo pala, Aling Trixie. Mukhang maganda pong umaga nyo ah. Medyo. Abay, saan ho ang punta nyo? Sa bahay niyo. Andun ba Lolo Minyong mo? Oo, andun ho siya.
Huwag niyo pong sabihing may ipapagamot na naman po kayo kay Lolo. Ay, wala. Ikaw talaga. Ba't mo naman naisip na may ipapagamot ako sa lolo mo? Kasi po, hinahanap niyo siya eh. Abay, bakit? Kapag may ipapagamot lang ba pwedeng hanapin ang lolo mo? Oo. Dahil albularyo po ang lolo ko. Gusto ko lang siya makita, Diego. Po? Bakit po? Dati-rati naman eh. Hindi niyo po siya hinahanap. Ikaw ang dami mong tanong na bata ka. Tara na ka. Sasabay na ako sa iyo papunta sa inyo. Sabay na kaming naglakad ni Aling Trixie papunta sa bahay namin. Napapaisip ako. Nagtataka kung bakit gusto niyang makita si Lolo Minyong gayong wala naman siyang sakit. Isa pa, nung huling nagpunta siya sa bahay at nagpagamot ay masama ang kanyang loob. Hindi niya nagustuhan ang sabi nga niya, ang pagtsatsansing sa kanya ng lolo ko. Pero ngayon ay para bang atat pa si Aling Trixie na makita si Lolo Minyong. Ano kayang nangyari sa babaeng ito? Yun ang pumasok sa isip ko. Tila ba may kakaibang nangyayari? Nang nasa bahay na kami, ay malaki ang pagkakangiti ni Lolo Minyong nang makita niyang kasama ko, si Aling Trixie. Lo, gusto ro po kayong makita ni Aling Trixie. Oh, kumusta ka na, Trixie? Heto, sexy pa rin. Hello, Minch? Anong means, Aling Trixie? Minch, short for Minyong. O, diba? Bagay naman sa lolo mo ang tawaging Minch. Ikaw naman, Diego. Ang dami mong tanong. Hayaan mo na si Trixie sa gusto niyang itawag sa akin. Nagtataka lang po kasi ako, Lo eh. Biglang-bigla. Minsan tawag sa'yo ni Aling Trixie. Abay, bakit? Halika, Trixie. Dito tayo sa loob ng bahay. Nakakahiya naman. Bisita kita, pero dito tayo nag-uusap sa labas. Okay. Sabi mo eh. Di doon tayo sa loob. Sandali lang po, Aling Trixie. Matanong ko lang po kung okay lang ho ba kayo? Abay, oo naman. Okay na okay ako, Diego. Wala po kayong sakit? Hindi pa ginamot na ako kahapon ng lolo mo. Kaya okay na ako. Bakit ba? Nagtataka lang po kasi ako eh. Para bang naninibago lang ako? Ikaw na bata ka, ang dami mong napapansin. Mabuti pa, ay samahan mo kami ni Trixie sa loob at ipaghanda mo kami ng pagkain. Madali ka! Nang nasa loob na kami ng bahay at kumakain, ay hindi ko alam kung maiinis ako o matutuwa sa mga nakikita ko dahil parang lalanggamin sa kaswitan sina Lolo Minyong at Aling Trixie. Walang sinabi ang mga magkakalab team sa showbiz. Nagsusubuan pa sila ng pagkain. Gusto kong mag-usisa pero parang wala sa timing dahil baka hindi lang sagutin ang tanong ko. Wala akong alam na nanligaw si Lolo Minyong kay Aling Trixie. Wala rin akong alam na kursunada ni Aling Trixie ang lolo ko. Pero sa kinikilos nila, para silang magjowa. Para bang may relasyon na sila. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na si Aling Trixie. Uuwi na po kayo, Aling Trixie? Oo, kasi nakita ko na si Benj. At nagsubuan pa kami. Ay! Babalik pa po ba kayo dito sa amin? Bahala na. O sige, Benj, uuwi na muna ako, ha? Salamat sa almusal. Sayang nga, hindi pa ako busog. Hindi pa kasi kita nakakain. May next time pa naman. Kailangan ko na munang umuwi. Saka muna ako papakin. Ay! Hindi ko alam kung mabibwisit ako sa biruan nila o maiinggit ako dahil wala nga akong jowa. Nang makaalis na si Aling Trixie ay pagkakataon ko na yon para mag-usisa kay Lolo Minyong. Oh, ano yan? Bakit ganyan ka kumakatingin? Inggit ka ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, kung gusto mo magkaroon ng jowa, sabihin mo lang sa akin at ako nang bahala doon. Nagtataka po kasi ako at nahihiwagaan po sa nangyayari.
Alam ko hindi naman po kayo close kay Aling Trixie. Tsaka wala rin kayong relasyon. Pero paano nangyari yon? Nagpunta ba talaga siya rito para makita ka niya? Dahil yun ang gusto ng tadhana, Apo. Nang ganong kadali po? Abay kahapon lang po. Nabibisit po siya sa inyo ah. Tapos ngayon parang gusto niya nang ipagsiksikan ang sarili niya sa inyo. Yun ang hiwaga. Huwag ka na magtaka. Hiwaga ng ano? Hiwaga ng aking mga haplos. Lo, umamin kayo. May ginawa po kayo kay Aling Trixie, no? Apo, sa akin na lang yun. Anak ng ginayuman niyo po siya. Ganun po ba yun? Kung ano ang nasa isip mo, yun na siguro yun. Hindi ko alam na may gayuma pala kayo. Saka, ba't niyo po ginawa yun, Lo? Masama yun ah. Para matigil na ang pagtataray niya sa akin. O tignan mo naman, halos lingkisin niya ako kanina. Lo, mali po yun eh. Maling-mali. Oh, ayoko kasi na tinatarayan ako. Kaya tama lang yun. Saka mas okay nga eh. Nakita mo naman, walang kahirap-hirap. Palay na ang lumalapit sa manok. Kaya ang dapat gawin, tukain. Pero hindi ko ginawa kanina, nakita mo naman. Bakit, Lo? Dahil nandito ako. Hindi. Kasi nga, bilasa na si Trixie. Siyempre, kung tutukarin lang naman ako, doon na sa sariwa. Yung hindi pa amoy bilasa at amoy lupa. Ibang klase talaga kayo, Lo. Bilib na talaga ako sa inyo. Basta, kapag ganda ka ng maging chickboy, sabihin mo lang sa akin. At lahat ng nalalaman ko, ituturo ko sa'yo. Napailing na lamang ako. Dahil kahit hindi ko gusto ang ganung gawain ni Lolo Minyong. Ang totoo kasi, hindi ko naman tunay na lolo, si Lolo Minyong. Anak ako ng isa niyang kaibigan. Sa kanya lang ako lumaki. Dahil sa kanya ako inihabilin ng aking tunay na lolo na namatay na daw sa aksidente. Kaya hindi na niya ako nabalikan pa. Kaya naman, si Lolo Minyong na ang nagpalaki sa akin. Pero sa kabila noon, ay hindi naman ako itinuring na iba. Kundi, itinuring ako na parang tunay na apo. Subalit, hindi inilihim ni Lolo Minyong ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Para sa akin ay okay lang yon. Mas mainam na alam ko ang katotohanan habang ako ay lumalaki. Kesa malaki na ako, saka ko pa lamang malalaman ang totoo. Hindi man ako tunay na apo, ay minahal ko si Lolo Minyong ng sobra. Yun nga lang, habang lumalaki ako, may mga bagay at ginagawa siya na hindi ko talaga nagugustuhan. May mga pagbabago akong napansin sa kanya, lalo na't nagkaroon na ako ng tamang pag-iisip at alam ko na ang tama at mali. Batang simbahan din kasi ako habang lumalaki. Naging sakristan ako. Kaya naman, maraming naituro sa akin si Padre Gomez na naging malapit din sa akin. Kapag may nakikita kong hindi maganda na ginagawa si Lolo Minyong, ay napapailing na lamang ako. May pagkakataon kasi na wala rin akong lakas ng loob para kontrahin o pigilin siya. Isa pa, kilala ko na si Lolo. May katigasan din ang ulo at gagawin niya kung ano ang kanyang gusto. Hindi ko siya maaaring pakialaman dahil sasabihin lang niya mas matanda siya at alam niya ang kanyang ginagawa. Sa paraang yun, nirerespeto ko siya kahit naroon ang pag-aalala. Sapagkat alam kong mali ang kanyang ginagawa. Ayaw ko rin namang magalit siya sa akin, lalo na't malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ang mga bali-balita tungkol sa pagkakaroon ng aswang sa Baryo Sabang ay naging usap-usapan. Patuloy ring kumalat ang balitang nakakahalubilo ng mga naninirahan sa baryo ang mga dayong aswang. Katulad rin sila ng pangkaraniwang tao
Kapag araw, nagkakaroon lang sila ng pagbabago pagsapit ng dilim. Ngunit dahil nga sinasabing ang mga aswang na nakapasok sa baryo ay hindi naman mapaminsala, kaya walang nagiging problema. Posibleng nakakatulong pa nga ang mga ito dahil hindi nila basta papapasukin ang mga mapaminsalang aswang at sila ang hahadlang dito. Lalo na't kung hangad rin ng mga ito ang magkaroon ng mapayapang buhay na natagpuan nila sa aming baryo. Sa pagdami ng mga naninirahan sa baryo Sabang, ay nadagdagan rin ang mga taong nagpupunta sa bahay namin para magpagamot. Kaya hindi na nawawalan ng tao sa bahay namin araw-araw. May mga dumadayo rin galing sa ibang lugar. Nakulo, sigurado, magiging abala na naman po kayo sa maghapon. Ayos lang yun sa akin, Apo. Mas mabuti nga yung ganito. Maraming nagpupuntang pasyente. Hindi tayo mawawalan ng biyaya. Kung sa bagay, tama po kayo do. Kapag may nagkakasakit, may kita kayo. Tama ka. Kaya nga sa susunod, ay babawasan natin yung mga sangkap na halamang gamot na inihahalo natin sa ibinibenta natin na nire-reseta ko sa mga pasyente. Ho? Bakit po, Lolo Minyong? Para hindi sila tuluyang gumaling. Kapag ganun, babalik-balik sila dito. Pero mali po yun ah. Binabayaran niya po kayo. Tapos ang ibibigay nating gamot sa kanila ay hindi sila tuluyang mapapagaling. Apo, kapag gamot na tuwirang magpapagaling sa kanila ang ibibigay natin, hindi na sila babalik dito. Kasi nga magaling na sila. Ibig niyo sabihin hindi niyo kagad pagagalingin ang sakit nila, ganun ba? Gagaling din sila. Pero babalik ang sakit pagdating ng ilang buwan para pupunta uli sila dito. Kapag ganun, may kita pa rin tayo, di ba? Hindi tayo mabobokya. Napailing na lamang ako sa sinabi ni Lolo Minyong. Sa isang banda ay may punto naman siya. Katunayan nga, baka gawain din yun ng ibang doktor. Hindi talaga pinagagaling ang sakit ng kanilang pasyente, kundi pansamantala lang para siguradong babalik sila upang magpakonsulta at magpagamot ulit. Kaya panibagong bayad na naman. Kikita uli. Pero hindi ko gusto ang ganun. May halong panluloko yun at panlalamang. Kaya nga ng mga sumunod na araw ay nakita kong binago nga ni Lolo Minyong ang timpla ng mga dahon, ugat at iba pang halamang gamot na aming nilalaga. Gumawa siya ng bagong timpla at kombinasyon. Iniba niyo po talaga, Lolo Minyong? Apo, sabi ko nga sa'yo, kailangang magpatuloy ang pagkita natin. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan. Elo, nag-aalala po kasi ako eh. Ano bang ikinakabahala mo? Epektibo pa rin naman ang re-reseta nating gamot sa mga pasyenteng pumupunta dito. Yun nga lang, babalik ang kanilang sakit. Kaya hahanapin nila uli ako. Yun na nga po eh. Paasahin lang po natin sila tapos yung pala ay magkakasakit pa rin. Di ba ganun din sa ibang doktor? Nagre-reseta sila ng gamot na pang-maintenance pero hindi talaga gagaling ang pasyente. Kundi paulit-ulit na babalik sa doktor. Walang katapos ang gamutan. Pero ang mahalaga doon, kahit papano, ay umaayos ang pakiramdam nila. Saka huwag ka na nga lang makialam. Para sa atin din tong ginagawa ko. Wala talaga akong magawa sa ibig mangyari ni Lolo Minyong. Pinanindigan niya na yon dahil kailangan niyang kumita. Kaya lamang, iba ang nararamdaman ko. Nagiging gahama na si Lolo Minyong. Pera-pera na sa kanya ang pagiging albularyo. Hindi gaya ng dati na ang dahilan ng panggagamot niya ay para makatulong. Ngayon ay pagkita na ng pera ang mahalaga sa kanya, sa halip na makatulong sa kapwa-tao. Minsan, nakasalubong ko si Aling Trixie. Dahil nga nang huli ko siyang makita,
ay nagpumilit na makita si Lolo Minyong. Kaya naman, buo ang akala ko na pupunta uli siya sa bahay namin. Aling Trixie, kumusta po kayo? Ikaw pala yan, Diego. Saan ang punta mo? May bibilin lang po ako saglit. May inuutos po kasi sa akin si Lolo Minyong eh. Bakit po? Pupunta po ba kayo uli sa bahay namin? Namimiss niyo na po ba si Lolo? Ano? Abay, grabe ka. Bakit ko naman siya mamimiss? At sama naman ang taste ko kung mamimiss ko ang lolo mong hukluban. Ho? Tinawag niyo pong hukluban ng lolo ko? Abay, bakit? Di ba'y matanda naman na ang lolo mo? Alam ko po yan. Pero nung nakaraang linggo lang po eh. Nagpunta po kayo sa bahay namin dahil sabi niyo gusto niyo makita ang lolo ko. Sabay pa nga kayong kumain eh. At ang sweet-sweet niyo pa nga po eh. Hoy, Diego, tumigil ka ha. Ano ba pinagsasasabi mo? Gumagawa ka ng kwentong pagkikismisan ng mga marites. Totoo po sinasabi ko, Aling Trixie. Nagpunta po talaga kayo sa bahay namin. Hoy, pwede ba? Huwag mo akong lokohin ha. Hindi ko po kayo niloloko, totoo po yun. Wala akong maalala na nagpunta ako sa inyo para makita si Minyong. Huwag niyo pong sabihing nagkaroon po kayo ng amnesia. Wala akong amnesia. Hindi ako makakalimutin. Matino pa ang utak ko. Pero hindi niyo po maalala na nagpunta po kayo sa bahay. At sabay pa nga po kayong kumain ni Lolo. Sabi ko nga, hindi ko ginawa yon. Kaya wag mo nang ipilit pa, Diego. Ako pa ngayon ang lumabas sa sinungaling? Walang Jo. Kasi nga gumagawa ka ng kwento eh. Pero, alam niyo po na nagpagamot po kayo kay Lolo Minyong. Abay, oo naman. Naimbyer na pa nga ako sa lolo mo, hindi ba? Kasi nga kung saan-saan pumupunta ang mahiwagang kamay habang hinihilot ako. Tapos kung ano-ano ang nilalamutak sa akin. Nakakairita ka. Kung di lang mahusay na albularyo ang lolo mo, hindi na ako magpapagamot talaga sa kanya. Nakakabwisit. Naalala niyo yun na nagpagamot kayo sa kanya. Pero yung tungkol sa ginawa niyong pagbisita noong nakaraang araw, abay hindi niyo maalala. Imposible. Huwag mo nagang ipilit yan, Diego. Sige na. Tutuloy na ako at may mahalaga pa akong lakad. Basta, hindi ko alam ang sinasabi mo na yan. Tapos. Iniwan ako ni Aling Trixie na parang inis sa akin. Pero nanatiling palaisipan ang tungkol sa mga sinabi niya. Wala raw siyang maalala na nagpunta siya sa bahay namin. Napakamot na lang ako sa ulo dahil bakit hindi maalala ni Aling Trixie ang tungkol doon. Kaya nang nasa bahay na ako, ay agad kong tinanong yon kay Lolo Minyong. Napangiti na lang si Lolo. Lo, ba't ganyan kayong umiti? Sabi ko, ba't di maalala ni Aling Trixie yung pagpunta niya rito? Ano po bang nangyari? Diego, ganun talaga. Ano pong ganun talaga? Nababago ang isip ng tao. Pero alam ko po na may dahilan yun. Saka, para bang nandidiri pa si Aling Trixie nang sabihin ko sa kanya na nakikipaglambingan pa siya sa inyo. Hindi rin niya maalala yon. Hindi ho. Kaya nga nagtataka ako eh. Ano po bang dahilan? Ano ba nangyayari? Teka lang. Huwag niyong sabihin na may ginawa na naman kayo. Sinabi ko nga sa'yo. Akin na lang yon. Sikreto ko yon. Anak ng kung ganun tama nga ako. Yung ginawa niyo sa kanya na panggagayuma, nawawala rin kagad. Mismo. Kung gugustuhin ko nga lang, pwede kong pagsawaan niyang si Trixie. Nang umepekto sa kanyang ginamit kong gayuma, kaya nga lang, hindi ko siya type eh. Grabe talaga kayo, Lolo Minyong. Apo, sa atin na lang yon. Pero huwag kang magalala. Kapag malapit na akong matepok, ipapamana ko lahat sa'yo ang nalalaman ko. Sa'yo rin mapupunta yun, ikaw rin ang makikinabang. Hindi na po, kahit wag na. Walang ibang magmamana nun, Apo. Saka, sa ayaw at sa gusto mo, sa'yo ko maipapasa ang kaalaman kong yon. Kaya wala kang magagawa. Hindi ko akalain na may ganong kakayahan at tinatagong kaalaman si Lolo Minyong na nun ko lang din nalaman.
Unti-unti na niyang sinasabi sa akin dahil nga nasa tamang edad na ako para maintindihan siya. Kaya nga lang, dahil sa tingin ko'y hindi mabuti yun, kaya hindi ko yun ikinatutuwa. Pero ano ba ang dapat kong gawin para pigilan siya? Hindi naman ako paniniwalaan at lalong hindi susundin ni Lolo. Wala naman akong kakayahan para kontrahin ang ibig mangyari ni Lolo. Kaya naman, sumunod na lang muna ako sa ibig niya. Sabi nga, kung hindi mo kayang kontrahin, umayon ka na lang. Pero hindi ibig sabihin ay pabor ka na rin sa mga nangyayari. Kailangan ko pa ring makiramdam at pag-isipan ang lahat. Minsang inutusan ako ni Lolo para magtungo sa gubat at kumuha ng mga gamot na kailangan niya. Hindi kasi siya makakasama sa akin dahil may mga nagpasabi na pupunta sa bahay para magpagamot. Nang paalis na ako, ay may dumating na mag-ama na nangangailangan ng tulong. Nasa labas ako noon ng bahay. Mawalang galang na sa'yo, binata. Bakit po, Amang? May kailangan po ba kayo? Dito ba nakatira yung albularyong si Mang Minyong? Dito nga po. Lolo ko po siya. Bakit po? Kailangan ko ng tulong niya. Ipapagamot ko sa kanya ang aking anak na dalaga. Napatingin ako sa kasama ng lalaki. Hindi maipinta ang mukha ng dalaga. Makikita sa mukha niya ang hirap at sakit na nararamdaman. May alampay na tela sa katawan. Pero mababanaag sa mukha na maganda ito. Yun nga lang, dahil sa pagkakaroon ng sakit, ay halos napabayaan niya na ang kanyang itsura. Magulo ang buhok at walang kaayos-ayos. Mabuti po't maaga po kayong dumating. Mamaya lang kasi tiyak na darating na po ang iba pang magpapagamot. Teka lang ho, pupuntahan ko lang po sa loob si Lolo Minyong ko. Ay, ano po bang pangalan nila? Ako si Redon. At ito namang anak kong may sakit ay si Celia. Bumalik muna ako sa loob ng bahay. Pinuntahan ko at kinausap si Lolo Minyong, kaya kasama ko na siyang lumabas ng bahay. Agad namang kinausap ni Lolo ang mag-ama. Sige na, Diego. Ako nang bahala sa kanila. Umalis ka na para makakuha ka na ng mga halamang gamot doon sa gubat. Baka kasi kulangin ng mga gamot na kailangan ng mga pasyente. Sige po, Lo. Muna na po ako. Nagpaalam rin ako kina Mang Ridon at sa kasama niyang babae. Minsan pa ay napatitig ako sa mukha ni Celia na bahagyang nakatungo. Maganda siya. Yun ang nasabi ko sa aking sarili. Nakakaawa nga lang ang itsura niya dahil mababakas talaga na nahihirapan siya sa kanyang nararamdaman. Nang makaalis na ako, ay pinapasok na ni Lolo Minyong ang mag-ama sa loob ng aming bahay. Isasama niya si Celia sa silid gamutan at walang sino mang maaaring pumasok doon habang nanggagamot siya. Kailangan ba sa loob pa ng silid na yan gamutin ang anak ko? Oo naman dahil ayokong may istorbo sa panggagamot ko. Isa pa, sagrado sa akin ang silid gamutan. Kaya hindi pwedeng ibang tao. Kaya maiiwan ka rito sa labas. Pero, Mang Minyong, Sige na po, Itay. Sundin niyo na lang po ang gusto ni Mang Minyong kung yun po ang ibig niya. Ang mahalaga po ay magamot niya ako at gumaling na po ang sakit ko. sige anak, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala doon. Akong bahala sa anak mo. Walang masamang mangyayari kay Celia at titiyakin ko sa'yo na gagaling siya. Sige po, may tiwala rin po ako sa inyo. Saka sabi rin ng mga nakausap ko ay mahusay daw talaga kayong albularyo. Hindi sa pagmamayabang. Ako ang inaasahan nilang gumamot sa kanila kapag meron silang sakit. Pero sana, nasabi rin sa iyo na hindi libre ang panggagamot ko. Alam ho namin yon, Mang Minyong. May nakalaan po akong perang pambayad. Ang mahalaga sa akin ay gumaling ang pananakit ng tiyan at katawan ng anak ko na matagal na po niyang iniinda.
Ginamot ni Lolo Minyong si Celia. Sa kanyang panggagamot ay nalaman niya ang dahilan ng pananakit ng tiyan at katawan ng dalaga. Kaya ginawa ni Lolo ang pangunang lunas dahil hindi niya kagad mapapagaling ng ganong kadali ang dalaga. Kinukulam ang anak ko, Mang Minyong. Ganun na nga. Pinaglalaruan siya ng isang malakas na mangkukulam. Ang walang yang yun. Malamang siyang may kagagawan. Marahil, may nakaalitang karidon. At para makaganti, ay ginamit niya ang iyong anak. Ipinakulam siya dahil alam niyang makakasakit yun sa'yo. Hayop siya, Mang Minyong. May magagawa po ba kayo? Matutulungan niyo po ba ang anak ko? Gaya ng nasabi ko, kahit anong sakit ay maaari kong gamutin. Kahit kulang pa yan, ay maaari kong gawa ng paraan. Pahihirapan ko ang mangkukulam na nagpapahirap sa iyong anak. Sige po, gawin niyo po kung ano pong nababagay sa kanya. Kaya, maaari niyo munang iwan dito sa bahay ko ang anak niyo. Baka may iba pa kayong gagawin. Aabutin ng ilang oras ang panggagamot ko sa kanya. Patutulugin ko rin siya gamit ang mga halamang gamot. Bakit kailangan pong patulugin? Upang hindi niya maramdaman ang sakit. Dahil pahihirapan ko mangkukulam. Mararamdaman niya rin yun. Samantalang kung natutulog siya, magiging parang panaginip lang sa kanya ang lahat. Hindi niya mararamdaman ang sakit ng parusa na gagawin ko sa mangkukulam. Sige po, Mang Minyong. Kayo na po ang bahala. Maaari bang magpaalam muna ako sa anak ko? Sasabihin ko sa kanya na babalikan ko na lang siya mamaya. O sige, ikaw ang bahala. Ilalabas ko lang muna si Celia ng silid gamutan para makausap ko siya. Hindi o, papasok na lang po ako sa loob. Hindi maaari. Sabi ko nga sa'yo, sagrado ang silid gamutan. Ayokong may ibang makakapasok sa loob. Ako lang at ang apo kong si Diego ang nakakapasok doon, maliban sa mga pasyente. Inilabas ni Lolo Minyong si Celia upang makausap si Mang Ridon at makapagpaalam. Nang wala na si Mang Ridon, ay sinimulan na ni Lolo Minyong ang panggagamot para tantanan na si Celia ng mangkukulam na nagpapahirap sa katawan ng dalaga. Pinainom niya rin ito ng katas mula sa halamang gamot upang makatulog ng maimbing. Hindi na rin muna tumanggap ng iba pang pasyente si Lolo Minyong ng araw na yon. Hindi ako nagtagal sa gubat at umuwi rin kagad ako nang makakuha ako ng mga halamang gamot at ugat ng puno na aking kailangan. Tahimik ang bahay nang ako'y dumating. Sarado ito pero hindi nakalak. Pumasok ako at nakarinig ng impit na ingay at bahagyang kaluskos sa loob ng silid gamutan ni Lolo Minyong. Alam kong naroon siya dahil nakasara yun. Dalawang bagay lang ang maaaring dahilan kapag nasa loob ng silid gamutan si Lolo. Maaaring natutulog siya o kaya naman ay meron siyang pasyenteng ginagamot. Dahil wala na ang ama ni Celia nang dumating ako, kaya naisip ko na nakauwi na sila. Pero di na iwasang nagka-interes akong alamin kung sino ang pasyenteng kasama ni Lolo sa loob ng silid gamutan. Hindi niya naisara ng maayos ang pintuan. Siguro dahil alam niyang wala ako, kaya walang maaaring umistorbo sa kanya. Sumilip ako sa loob dahil may bahagyang siwang sa pinto. Hindi kasi maayos ang pagkakasara nito. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Hindi ko maipaliwanag kung anong mararamdaman ko sa nangyayari sa loob ng silid gamutan. Ayoko nang patuloy pang tignan yon at panoorin, kaya iniwan ko yon at lumabas ako ng bahay. Nang nasa labas na ako, ay paulit-ulit akong huminga dahil nga pakiramdam ko'y nagsisikip ang dibdib ko sa aking nakita dahil hindi ganun bagay ang aking inaasahan. Saglit pa ay natanaw ko na paparating si Mang Ridon. Mang Ridon, kayo po pala.
Nagbalik po kayo? Oo, susunduin ko ang anak ko si Celia. Si Celia po? Oo, naiwan siya rito eh. Ginagamot ng lolo Minyong mo. Napatingin ako kay Mang Ridon at noon ko lang nalaman na si Celia pala ang kasama ni Lolo sa loob ng silid gamutan. Palibasa kanina ng silipin ko ay hindi ko nakita ang mukha ng babae, kundi ang nakita ko lang ay si Lolo Minyong habang abala sa ginagawa nito. Isang bagay na hindi ko maubos maisip na gagawin ni Lolo. Tapos na ba siyang gamutin ng lolo mo? Kailangan ko na siyang iuwi. Sandali lang po pupuntahan ko. Aalamin ko lang po kung tapos na pong gamutin si Celia. Bumalik ako ng bahay at nakita ko na palabas ng silid gamutan si Lolo Minyong. Tila nagulat pa ito nang makita ko. Bagnas ng pawis si Lolo. Butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Inaayos pa niya ang kanyang suot nang makita ko. Kanina ka pa ba dumating, Diego? Po, hindi po, ngayon lang. Nasa labas po yung mga lamang gamot na kinuha ko po sa gubat. Ay lo, siya nga pala. Naroon po si Mang Ridon. Susunduin na daw po niya si Celia. Oo, pwede niya na sunduin. Tapos ko na siyang gamutin. Babalikan ko lang sa loob si Celia. Sandali lang. Sinundo ni Lolo Minyong si Celia. Tahimik si Celia nang lumabas ng kwarto. Wari kagigising lang nito. Agad naman siyang sinalubong ni Mang Ridon. Celia anak, kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Hindi na po gaya ng dati, Itay. Nabawasan na po. Mukhang mahusay ka nga, Mang Minyong. Ang totoo, nahirapan ako sa pakikipaglaban sa mangkukulam na sumalbay sa anak mo. Pero hindi ko siya tinigilan. Magaling na po ba siya? Gagawan pa po ba siya ng kalokohan ng mangkukulam na yon? Hindi ko masasabi. Kaya kailangan bumalik pa dito si Celia para tuluyang gumaling siya. Sabi ko nga, malakas ang mangkukulam at hindi basta-basta nagpapaawat. Kaya dapat ulitin ko ang panggagamot ko sa iyong anak. Sige po, sa susunod na araw, babalik po kami rito. Tay, umuwi na po tayo. Gusto ko po magpahinga para kasing masakit ang katawan ko. Normal lang yan, Celia. Dahil nga pinahirapan ka lamang kukulam. May epekto sa katawan mo ang ginawa kong pananakit sa kanya. Pero mawawala rin yan pagkalipas ng ilang araw. Sige po, Mang Minyong. Tutuloy na po kami. Yung napag-usapan natin, ibigay mo na lang kay Diego. Aayusin ko pa ang silid gamutan. Nagbalik na sa silid gamutan si Lolo Minyong. Samantalang ako na ang nakipag-usap kay Mang Ridon at sa akin din ibinigay ang perang kabayaran. Nagdadalawang isip pa akong tanggapin ang pera dahil alam ko ang totoong nangyari. Bagay na hindi ko maaaring sabihin kundi sarilinin na lamang yon. Buti na lang talaga. At hindi ako nawawalan ng pasyente. Umaayon sa atin ang pagkakataon. Kaya heto, nakakabili pa rin tayo ng kailangan natin sa pang-araw-araw. Mahusay po kasi kayong albularyo, Lo, kaya ganun. Siya nga pala, Diego. Talaga bang kararating mo lang nang makita kita kanina? Oo, bakit po, Lo? May problema po ba? Ay, wala naman. Ano po bang sakit ni Celia? Parang ang tagal po kasi ng ginawa niyong panggagamot sa kanya. Taka, iniwan po pala siya rito ng tatay niya. Pinaglalaruan kasi siya. May kumukulam sa kanya. Kaya ginawa ko ang lahat para tulungan siya. Ayun, naparusahan ko ang mangkukulam. Malamang, titigil na yun sa paggawa ng kalokohan. Pero kailangan pang bumalik dito ni Celia. Bakit po? Akala ko po ba okay na siya? O bakit, Diego? Ano bang problema kung bumalik siya rito? Kailangan tiyakin ko na hindi na talaga siya pakikialaman pa ng mangkukulam na yon. Napansin ko kay Lolo Minyong na wari may pagtataka sa aking naging tanong. Naisip ko, di kaya nagdududa siya, pero hindi ko maaaring sabihin na nakita ko ang mga pangyayari.
Samantala, ikinatuwa naman ni Mang Ridon ang naging resulta ng panggagamot niya kay Celia sa matandang albularyo. Dahil nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak. Salamat naman dahil kahit papano, umayos na ang pakiramdam mo, anak. Mukhang mahusay talaga si Mang Minyong. Tay, kailangan pong bumalik tayo sa kanya bukas. Oo, yun nga sabi niya eh. Kailangan makumpleto niya ang ginagawa niyang panggagamot sa akin. Nang sumunod na araw, ay nagbalik nga sina Celia at Mang Ridon sa bahay upang magpagamot. Nilapitan ako ni Lolo Minyong at sinabi na kailangan kong magbalik sa gubat dahil may mga halamang gamot akong dapat kunin doon. Gusto kong tumanggi, pero mapilit si Lolo Minyong. Ayoko ring magalit siya. Maging si Mang Ridon ay sinabihan niyang bumalik na lang kapag susunduin na niya si Celia. Ngunit, lingid kay Lolo Minyong ay hindi ako nagpunta sa gubat. Nagdududa na kasi ako sa kanya. Alam kong may binabalak na naman siyang hindi maganda. Umalis ako ng bahay at nagpalipas ng konting sandali sa di kalayuan. Maging si Mang Ridon ay tiwalang iniwan ang anak na si Celia para muling gamutin ni Lolo. Nang magbalik ako ng kubo, tahimik doon at alam kong nasa loob ng silid gamutan si Lolo Minyong at si Celia. Minsan pa ay sinubukan kong sumilip sa loob. Hindi nga ako nagkamali sa aking kutob. Inulit ni Lolo Minyong ang ginawa niyang kahalayan kay Celia. Nasa ibabaw siya ng dalaga na nakalilis pa itaas hanggang leeg ang suot na bestida. Samantalang walang suot na pang-ibaba si Lolo Minyong at may ginagawang katarantaduhan. Hindi ko kinaya ang nakita kong yun. Galit ang nararamdaman ko para sa taong aking nirerespeto. Umabot na sa sukdulan ang pagiging mahilig ni Lolo Minyong at nagawa niyang pakialaman ang pasyenteng kanyang natipuan. Ang nakakasama ng loob, ginagawa niya ang gusto niya habang walang malay si Celia dahil ginamitan niya ito ng katas ng halaman upang makatulog ng maimbing. Naguguluhan ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Napakalaki na ng ipinagbago ni Lolo mula nang may mangyari sa kanya sa gubat na hindi naman niya sinabi sa akin. Sa aking nadiskubre tungkol sa kalokohan ni Lolo, di ko alam kung kailangan ko ba siyang kumprontahin o kaya ay isumbong sa barangay o baka mas mainam kung tatahimik na lang ako. Lumipas pa ang mga buwan. Sinarili ko na lamang ang nalalaman ko tungkol sa kabulustugang ginawa ni Lolo. Pero dahil sa ginawa niya ay nabawasan ang respeto ko sa kanya. Nakakaramdam ako ng inis at napapansin niya yon sa akin. Sandali nga. May problema ka ba sa akin, Diego? Bakit po? Kanina kinakausap kita. Pabalangkan sumagot. Tapos may mga tingin ka sa akin na para bang nakakapikon. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala po. Kayo po. Ano po ba nangyayari sa inyo? Ano ba tanong yan? May galit ka ba sa akin, ha? Wala po. Sige po, alis po muna ako. May pupuntahan lang ako. Umayos ka, Diego. Baka nakakalimutan mo kung sino ka. At kung ano ang pagsasakripisyong ginawa ko. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kaya dapat nire-respeto mo ko. Sana nga. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan. Respeto. Yun lang ang tangi kong nasabi at tinalikuran ko na si Lolo Minyong. Alam ko nagtataka siya, lalo na't nagkaroon na ng pagbabago ang naging pakikitungo ko sa kanya. Lumipas uli ang mahigit 1 buwan. Hindi na nagbalik pa muli si Celia at Mang Ridon kay Lolo Minyong. Kaya lamang, nagulat na lang si Mang Ridon ng isang umaga ay may hindi magandang nangyayari kay Celia. Nagduduwal ito at nahihilo na ikinabahala ng kanyang ama. Ang plano niya ay dalhin uli ito
kay Lolo Minyong dahil baka pinaglaruan muli ng mangkukulam. Pero pinigilan siya ni Celia dahil nawawala rin naman ang masamang pakiramdam. Hanggang sa paglipas pa ng mga linggo ay nakita ni Mang Ridon ang pagbabago sa katawan ng anak. Kaya naman, isang bagay lang ang kanyang natiyak. Dahil ang mga nakikita niyang palatandaan ay nakita niya nung nagdadalang tao ang kanyang namatay na asawa. Isa lang ang ibig sabihin ng nangyayari sa'yo ngayon, Celia. Buntis ka, anak. Pero tay, paano po nangyari yun? Wala naman po akong nobyo. Alam ko yun. Pero natitiyak kong may gumalaw sa'yo. May nakialam sa'yo. Pero tay, sino po? Hayop siya. Pagbabayaran niyang ginawa niyang ito sa'yo. Hindi rin ako makapapayag na lalo pang lumaki ang tiyan mo. Kailangan mawala yan. Dahil malaking kahihiyan ang ibibigay niyan sa pamilya natin. Sino po ba siya, tay? Kanino po ba kayo nagagalit? Ang walang yang si Minyong. Siya ang may kagagawa ng lahat. Hayop siya. Nilapastangan ka niya. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang ito. Magbabayad siya ng mahal. Sisingilin ko siya. Ang sama niya. Kaya siguro lagi ako nakakatulog at nawawalan ng malay kapag ginagamot niya ako. May masama pala siyang ginagawa sa akin. Walang ibang nilapitan si Mang Ridon kundi ang Lolo Minyong, kaya natitiyak niya na siya ang dahilan kung bakit buntis si Celia, na siya namang may katotohanan dahil saksi ako sa mga pangyayaring yon. Kaya kung ano man ang gagawin ni Mang Ridon, hindi ko yun pakikialaman. Dapat pagbayarin si Lolo sa kanyang ginawang malaking kasalanan. Gaya ng binitiwang salita ni Mang Ridon, pagbabayarin niya si Lolo Minyong sa ginawa nitong kabuhungan sa kanyang anak. Kaya ng gabing yun ay may gagawin siya habang nagpapahinga si Celia. Lumabas siya ng bahay at binagtas ang kadiliman. Samantala, sa bahay naman ni Lolo Minyong ay naghahanda na kami para magpahinga. Hindi gaya ng dati ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Lolo. Ako na ang dumidistansya sa kanya. Hindi ko rin maipaliwanag, pero para bang wala na akong ganang makipagkwentuhan pa sa kanya. Masyado na akong naapektuhan ng katotohanang aking natuklasan. Hindi ko pa rin maubos maisip na kayang gawin ni Lolo Minyong ang ganung bagay. Nilapastangan niya si Celia habang wala itong malay. Pinagplanuhan niyang dungisan ang pagkababae nito. Isa pang bagay kung bakit sumama ang loob ko kay Lolo Minyong dahil ang katotohanan ay nagkaroon ako ng paghanga kay Celia. Ang plano ko ay maging kaibigan nito at ligawan. Kaya lamang dahil sa ginawa sa kanya ni Lolo Minyong, hindi ko na maipaliwanag kung ano ang mararamdaman ko. Kung itutuloy ko pa ba ang plano ko o iba na lang. Pero dahil sa mga pangyayari, ay awa na ang nararamdaman ko para sa dalaga. Sama ng loob naman para kay Lolo. Malalim na ang gabi nang maramdaman kong tila may kumakalahig sa bubong ng aming bahay. Maya-maya pa ay may mga hampas sa dingding at haligi na parabang nais gibain yun. Dahil sa nangyayaring yun ay bumangon ako. Nakita kong gising na rin si Lolo Minyong. Hindi maganda ang timpla niya. Galit at salubong ang kilay dahil sa ingay na nilikha ng kung ano man na nasa labas ng bahay. Walang iyang yun na. Sino ba ang visit na yun? At gusto yata sirain ang bahay natin? Parang galit siya, Lo, at gustong magwala. Saglit pa ay tunog na parang umaangil ang narinig namin. Parang galit na hayop po, Lo. Hindi lang yung basta hayop.
kundi malamang isang aswang. Galit na aswang? Posible. Pero akala ko po ba, mababait na aswang ang gumagala dito sa Baryo Sabang? Maaaring napasok na rin tayo ng mga masasamang aswang. Sila ang ibig manggulo sa atin. Pero hindi ako papayag. Naguluhin niya tayo. Saan po kayo pupunta, Lo? Akala yata ng aswang na yun ay natatakot ako sa kanya. Hindi nila kilala kung sino si Minyong. May kinuha si Lolo Minyong mula sa kanyang mga gamit sa loob ng silid gamutan. Saka pa lang siya lumabas ng bahay para harapin ang aswang. Tumayo rin ako at sumunod sa kanya. Pero hindi agad ako lumabas ng bahay, kundi hanggang pintuan lamang ako. Samantalang si Lolo ay buong tapang na hinanap ang aswang na nagparamdam sa amin. Andito na ako! Nasaan ka? Magpakita ka! Kung aswang ka na ibig mambiktima, magpakita ka! Lumabas ka at huwag kang magtago! Huwag kang duwag! Ngunit walang lumabas na anumang nilalang. Pero habang ako'y nakamasid at nakikiramdam, batid kong nagkukubli lamang ang aswang. O ngayon, naduduwag ka! Akala mo yata'y matatakot ako sa'yo. Hindi mo ako matatakot! Wala akong kinatatakutan! May kayabangan si Lolo Minyong habang iginagala ang paningin para hanapin ang sinasabi niyang aswang. Hinanda niya ang sandatang bitbit niya na kinuha niya sa kanyang mga gamit. Isa itong latigo na ang dulo ay may mga sima o kawit na maaaring bumaon sa katawan ng anumang nilalang. Nahahagupitin ito. Muling nagsalita si Lolo Minyong. Hinahamon na lumabas ang aswang. Saglit pa ay may narinig akong ingay mula sa bubong ng bahay. Biglang may tumalon mula sa bubong at dumambayon kay Lolo Minyong. Isang pusang itim yun na ang matutulis na kuko ay kumapit sa gawing likuran ni Lolo. Hindi ako nakialam, kundi pinanood ko lang siya kung paano niya haharapin ang pusang tumalon sa likod niya. Nagwala siya dahil nasaktan sa pagkakakapit ng mga paa ng pusa sa likuran niya. Walang hiya kang pusa ka! Bitiwan mo ang likod ko! Panay ang pagpag ni Lolo sa kanyang likuran para paalisin ang pusa. Nang mapaalis niya ito, ay agad niyang ginamit ang latigo at hinagupit ang hayop, subalit hirap siyang tamaan ito. Hanggang ang itim na pusa ay nagbago ng anyo at naging malaking aso. Noon ko napatunayan na hindi lang pala basta pusa yon, kundi isang ang uri ng aswang na may kakayahan na magbagong anyo. Galit na galit ang itim na aso. May kalakihan ng sukat. Sinunggaban nito si Lolo Minyong. Pinaikot ni Lolo sa ere ang hawak na latigo, kaya hindi makalapit sa kanya ang aso. Maya-maya ay may tumilaok na manok. Natigilan ng aso na plano sanang sumugod kay Lolo. Kumahul ito at umalulong. Kasabay nun ay ang pagbabago ng anyo ng aso at naging isang paniki. Lumipad ito paitaas hanggang sa papalayo. Iniwan na nito si Lolo Minyong. Duwag kang aswang ka! Magbalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Duwag! Alam ko kung bakit umalis na ang aswang. Hindi dahil naduduwag ito, kundi delikado para sa kanya kung aabutan ng pagbubukang liwayway. Pumasok na sa loob ng bahay si Lolo Minyong. Itinabi na rin niya ang latigo na ginamit. Isinabit na lang muna niya yon sa dingding ng bahay. Aswang nga po yun ang gulo sa atin, Lo. Isang duwag na aswang. Pero alam ko, babalik pa ang demonyong yon. Hindi yun titigil hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niya. Siguro, ibig niyang gawin tayong biktima. Pero bago niya tayo mabiktima, uunahan ko siya. Dahil may panlaban ako sa kanya. Hindi basta latigo ang gamit ko kanina sa kanya, kundi sadyang ginawa yon para sa mga kampon ng kadiliman na katulad niya. Pero dapat,
Doblehin natin ang ating pag-iingat dahil delikado ang mga gumagalang aswang. Nananakit na sila. Inakala ko rin na napasok na ng masasamang aswang ang aming baryo, na ang pakay ay puminsala at manggulo. Kaya lamang, sa pagtatanong ko at base na rin sa mga kwento ng mga kalugar namin, walang aswang na namemerwisyo sa kanila sa mga lumipas na gabi. Kaya nagtaka ko kung bakit sa bahay lang namin nagpunta ang aswang. Bakit ang lolo Minyong ko lamang ang puntirya nito? Nakita ko ang galit ng aswang. Ginawa niya lahat ng paraan para harapin ang lolo ko. Kinabukasan, meron akong pinuntahan. Hindi inaasahan ay nakasalubong ko si Mang Ridon. Masama ang tingin niya sa akin. Nagtaka ako, kaya lumapit ako sa kanya para makausap siya. May mukha ka pang humarap sa akin? Teka, sandali lang po, Mang Ridon. Ano po bang atraso ko sa inyo? Nagkukunwari ka pa. Alam kong kasabwat ka rin. Kaya dapat pati ikaw, singilin ko. Biglang kinuha ni Mang Ridon ang kanyang gulok na nakasabit sa bewang. Teka, sandali lang po. Wala po akong atraso sa inyo. Ano po bang kasalanan ko, Mang Ridon? Sabi ko nga, kasabwat ka ng walang yang lolo mo sa ginawa niyang paglapastangan sa anak ko. Binaboy niya ang anak ko. Walang hiya siya. Wala po akong alam sa sinasabi nyo. At lalong wala po akong kinalaman sa kalokohan po ni Lolo Minyong. Maniwala po kayo sa akin, Mang Ridon. Dahil kung may kasalanan po ako, sa tingin niyo po ba? Magpapakita po ako sa inyo. Haharap pa po ba ako sa inyo para kausapin kayo? Natahimik si Mang Ridon sa sinabi ko. Marahil na pag-isip-isip niya na hindi niya ako dapat idamay sa anumang galit niya kay Lolo Minyong, dahil ang kasalanan ni Pedro ay hindi maaaring maging kasalanan din ni Juana. Siguro nga wala kang alam. Pero sana, huwag ka nalang makialam sa gagawin ko sa lolo mo. Malaki ang kasalanan niya. At sisingilin ko siya sa kahit anong paraan. Hindi pwedeng hindi niya pagbayaran ng kawalang niya ang ginawa niya. May katumbas na parusa ang bawat maling ginawa. Kung makikialam ka at magiging hadlang sa plano kong pagganti, ngayon pa lang sinasabihan na kita. Pasensya na. Dahil idadamay talaga kita. Pagkatapos sabihin ni Mang Ridon ang laman ng kanyang damdamin at ipakita sa akin ang matinding galit kay Lolo Minyong, ay umalis na siya. Hindi ko siya masisisi sa nararamdaman niya. Malaki talaga ang kasalanan ni Lolo sa kanilang mag-ama, lalong-lalo na kay Celia. Nang makauwi na ako'y hindi ko ipinaalam kay Lolo Minyong ang naging pagkikita namin ni Mang Ridon, kaya wala pa rin siyang kaalam-alam na galit sa kanya ito. Dahil nga sa pangyayaring yon ay isang bagay ang pumasok sa isipan ko. Malamang si Mang Ridon ang aswang na sumugod sa aming bahay para singilin si Lolo Minyong. Ang aswang na gumagala sa Baryo Sabang ay mga tao rin kapag araw. Nagbabago lamang ang mga ito kapag gabi. Kung mabubuting aswang nga ang mga ito, ay posibleng nagbago sila at naging masasamang aswang. Dahil na rin yun sa kagagawan ng mga taong mapagsamantala, katulad na lamang ni Lolo Minyong. Samantala, pagkatapos ng naging pagsalakay ng aswang, ay hindi na mapalagay si Lolo Minyong. Hindi na muna ito tumanggap ng mga pasyenteng magpapagamot sa kanya. Nag-iisip ito, subalit hindi niya naman nasasabi sa akin ang dahilan. Hanggang nakita ko siyang umalis ng bahay at sinubukan ko siyang sundan. Nagtaka ko dahil ang daang binabagtas niya ay ang daang papunta kina Mang Ridon. Nang makarating siya malapit sa bahay, ay nagkubli siya. Ako man ay nagkubli rin. Naghihintay ng kanyang gagawin, subalit nakamasid lamang siya sa bahay ni Celia. Mula sa kinaroroonan ni Lolo Minyong, maging sa lugar na pinagkukublian ko, ay maririnig ang pagtatalo
ni Mang Ridon at Celia, ikinagulat ko rin ang aking mga narinig. Ang sabi ko sa'yo, Celia, inumin mo na ito. Pero bakit po, Tay? Hindi po maganda ang lasa niya na mapait. Nakakasuka po. Kailangan mo itong inumin para mawala ang ipinagbubuntis mo. Hindi mo dapat isilang ang batang nasa sinapupunan mo. Tay, kasalanan pong pumatay ng walang malay na sanggol. Anong gusto mo? Ang pagtawanan tayo? At isilang ang batang yan na kagagawan ng manyakis na matandang albularyo? Hindi ako makapapayag. Isa pa, hindi dapat malahian ng kagaya niya ang ating pagiging aswang. Pero walang kasalanan ng bata, Tay. Kahit paano sabihin mo, hindi ako papayag na isilang mo yan. Lalo na ngayong may nadiskubre ako. Nadiskubre ano, Tay? Hindi ko na kailangan pa sabihin sa'yo. Pero buo na ang desisyon ko. Dapat mawala ang ipinagbubuntis mo sa ayaw at sa gusto mo, Celia. Ako ang siyang dapat na masunod. Nakita ko sa muka ni Lolo Minyong ang pagkabahala nang marinig niya ang pagtatalo ni Mang Ridon at Celia. Alam kong may iniisip at may naglalaro sa utak ni Lolo Minyong. Tama nga ang kutob ko. Buntis si Celia. Nagbunga ang ginawa ko sa kanya. Pero, hindi dapat magtagumpay ang tatay niya sa plano nitong ilaglag ang dinadala ni Celia sa kanyang sinapupunan. Lalong hindi rin ako makapapayag na patayin niya ang aking anak. Kailangang isilang yun ni Celia. At para walang makialam at malayang maipanganak ang bata, dapat mawala si Ridon. Lalo na't may kutob akong siya ang aswang na sumugod sa amin kagabi. Naibig akong pagigantihan. Nais niya akong singilin sa ginawa ko sa kanyang anak. Samantala, hindi naman napilit ni Mang Ridon si Celia para uminom ng gamot na pampalaglag. Maliman ang paraan kung bakit siya nagdadalang tao, hindi naman kaya ni Celia na patayin ng kanyang magiging anak dahil para sa kanya ay malaking kasalanan yon. Pasensya na po, Tay. Pero hindi po ako papayag sa gusto niyo. Ayokong patayin ang magiging anak ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Celia. Huwag matigas ang ulo mo. Tay, ipinaglalaban ko lang po ang karapatan ng anak ko. At dapat siya mabuhay. Hindi natin siya kauri. Kung magkakaroon ka ng anak, dapat galing yon sa kagaya nating aswang. Hindi mula sa punla na matandang albularyo na yon, na may ikinukubling lihim. Nakauwi na sa bahay si Lolo Minyong. Wala pa rin siyang alam na nasundan ko siya nang magpunta siya sa bahay ni Mang Ridon. Nag-iisip si Lolo Minyong at pinagmasdan ko ang kanyang mga kilos. Kaya alam kong meron siyang binabalak gawin. Nang sumapit na ang gabi, ay hindi siya mapalagay. Nagkunwari naman akong walang pakialam sa kanyang mga ginagawa. Ramdam na ramdam ko na may pinaghahandaan siya. Kung ano man yon, ay hindi ko pa mahulaan ng mga sandaling yon. Nagkunwari akong maagang natulog, pero gising na gising ang aking diwa at pinakikiramdaman ko ang bawat galaw ni Lolo Minyong. Maya-maya pa ay naramdaman kong paalis siya at lumabas na ng bahay. Nang marinig kong sumara na ang pinto, ay agad akong bumangon at hinagilap ko ang isang gulok na nakasabit sa dingding. Maaari ko itong maging pananggalang. Saka nagmamadali akong lumabas para sundan ang lolo ko. Tama ang hinala ko, meron siyang pinaplano. Pabalik siya sa bahay ni Mang Ridon. Hindi niya bitbit ang latigo na ginamit niya nang makipaglaban siya sa aswang. Pero may dala siyang isang bote na hindi ko mawari kung ano ang laman. Pakubli-kubli ako at nagtatago habang nakasunod kay Lolo Minyong. Hindi pa siya nakakarating sa kanyang destinasyon nang huminto siya sa paglalakad. Maliwanag ang buwan ng mga pagkakataong yun, kaya malinaw kong nakikita si Lolo Minyong
Habang nakasunod ako sa kanya, iginala-gala niya ang kanyang paningin na tila nakikiramdam. May narinig akong kaluskos at ingay mula sa kung saan. Ganun na lamang ang gulat ko nang mula sa kasukalan ay biglang lumitaw si Mang Redon. Nagulat ba kita, Tandang Minyong? Inaasahan ko na ang pagkakataong ito na magpapakita ka sa akin, Redon. Hayop ka. Ang kapal ng pagbubuka mo. Ang anak ko pa talaga ang winalang hiya mo. Dapat nga ay magpasalamat ka pa. Ugok, ano magpasalamat ang sinasabi mo? Dahil magkakaroon ka na ng apo. Hayop ka. Hindi mo na nirespeto ang anak ko. Dinala ko siya sa iyo para ipagamot. Pero anong ginawa mo? Nilapastangan mo siya. Pinagsamantalaan mong animal ka. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Pagbabayaran mo yon. Hindi mo yata nakikilala kung anong uri ng mga nilalang ang ginawan mo ng kawalang hiyaan. Pagkatapos yun sabihin ni Mang Redon, ay nagbago ang kanyang anyo. Naging isang malaking baboy ramo ito at handang umatake kay Lolo Minyong. Yan bang pinagmamalaki mo, Redon? Ang pagiging isang aswang na may kakayaang magbago ng anyo ng iba't ibang hayop. Ang dami mong kuda, tanda. Bilang na mga oras mo. Dahil tatapusin na kita. Napaurong si Lolo Minyong nang humakbang papalapit sa kanya si Mang Redon na nasa anyo ng isang malaking baboy ramo. Agad namang binuksan ni Lolo ang tangan niyang maliit na bote na may lamang likido. Agad niyang tinunggayon. Pagkatapos niyang tunggain ay nanlaki ang mga mata ko dahil biglang nagbago ang kanyang anyo. Natatanglawan ng maliwanag na sikat ng buwan si Lolo Minyong, kaya kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang itsura. Nagkaroon ng balahibo ang kanyang katawan. Lumaki ang dalawa niyang tenga. Humaba ang kanyang mga braso at binti at nagkaroon ng muka na katulad ng sa isang kabayo. Naging isang nakakatakot na tikbalang si Lolo Minyong. Habang nakakubli ako sa makakapal na halamang naroroon, ay hindi ako makapaniwala sa aking nasasaksihan. 2 uri ng halimaw ang naroroon at handang magsagupaan. Nakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam ang aking gagawin dahil walang katiyakan kung ligtas pa ba ako sa mga kakatwang nilalang na yon na aking nakikita. Anong gagawin ko? Baka makita nila ako dito. Malaman ng mga halimaw na to na may nakamasid sa kanila. Baka kung anong gawin nila sa akin. Si Lolo Minyong, bakit ganun? Paano siyang naging isang tikbalang? Matagal ko na siyang kasama pero wala siyang nasabi sa akin. Kailan pa siya naging isang tikbalang? Bigla kong naalala nang ilang araw pa lang nawala si Lolo Minyong. Ang sabi niya, nang makabalik siya galing sa gubat kung saan siya nawala, ay may nangyari sa kanya roon. Pero hindi niya idinitalye sa akin. Pagkatapos nun, ay nagkaroon na ng mga pagbabago ang ugali niya. Kasama na roon ang pagkahilig niya sa mga babae. Maaaring yun ang dahilan. May kung anong kakatwang nangyari sa kanya sa gubat. Ngayon nga, ay hayagan kong nakita ang kanyang pagiging isang tikbalang. Biglang naputol ang pag-iisip kong yun ng kapwa gumawa ng nakakakilabot na ungol at pag-angil ang baboy ramo at tikbalang. Kitang-kita ko ang sabayang pagsugod nila sa isa't isa. Gamit ang pangil ng baboy ramo ay sinakmal niya ang isang binti ng tikbalang. Nasaktan ng tikbalang kaya isang malakas na tadyak ang kanyang iginanti. Tumalsik at bumangga sa isang puno ang baboy ramo. Subalit agad itong tumayo mula sa pagkakabagsak. Agad itong sumugod at lumundag sa likod ng tikbalang.
Nagwala at naglulundag ang tikbalang para alisin ang baboy ramo na nakasakay sa kanyang balikat. Upang hindi ito basta mahulog, ay biglang nagbago ang baboy ramo. Naging isang pusang itim ito. Kaya naman, naging magaan ang katawan at hindi agad nahulog sa likod ng nagwawalang tikbalang. Kitang-kita ko ang paglundag at pagwasiwas ng katawan ng tikbalang para lang maalis ang pagkakakapit ng pusang itim sa kanyang likuran. Subalit hindi yun kumakawala dahil halos nakabaon sa likod ng tikbalang ang mga matutulis na kuko ng itim na pusa na si Mang Redon. Patuloy sa paglundag ang tikbalang na si Lolo Minyong. Naroong halos ibangga na niya ang kanyang katawan sa mga puno para lang mahulog ang pusa na nakakapit sa kanya. Subalit hindi pa rin yun maalis-alis. Ang kailangan ni Mang Redon ay mapaghigantihan si Lolo Minyong dahil sa ginawa nito kay Celia. Ang nais naman ni Lolo Minyong ay tapusin si Mang Redon dahil ibig nitong ilaglag ang ipinagbubuntis ni Celia. Muling lumundag-lundag ang tikbalang hanggang lumuwag ang pagkakakuyapit ng itim na pusa sa likod nito at tuluyang nakabitaw. Bumagsak sa lupa ang pusa. Agad na nakahanap ng pagkakataon ng tikbalang para tapusin ito. Tinadyakan nito ang pusa. Tumama sa isang puno. Sa pagbagsak ay agad itong inapakan ng tikbalang ng paulit-ulit. Hindi niya ito tinantanan hanggang sa lumabas ang dugo sa ilong, bibig at tenga nito. Dahil sa paglabas ng dugo ng pusang itim, ay nawalan ito ng lakas at kakayahan para magbago pa ng anyo hanggang sa ganap na itong nanghina. Ngunit naroon na rin pala ng mga pagkakataong yun si Celia at nakita niya ang sagupaan ng tikbalang at pusang itim. Galit na nagpakita ang dalaga at hinarap ang tikbalang habang nasa likod nito ang dalawang kamay na tila may tinatago. Hayop ka! Anong ginawa mo sa tatay ko? Alam kong ikaw si Mang Minyong. Bakit mo pinatay ang tatay ko? Nagbalik sa dating itsura ang tikbalang. Naging si Lolo Minyong ito. Patawad, Celia. Hindi ko gusto nangyari. Pero ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Saka hindi ko hahayaang patayin niya ang ipinagbubuntis mo. Hindi ako makapapayag na patayin niya ang ating magiging anak. Pero pinatay mo ang tatay ko. Napakasama mo talaga. Sabi ko nga sa'yo, ayaw niyang mabuhay ang anak natin. Dahil hindi siya makapapayag na may laing tikbalang ang iyong ipapanganak. Iniligtas ko lang sa kamay niya ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Kahit na ano pang sabihin mo, pinatay mo pa rin ang tatay ko. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo. Kaya ako naman ang papatay sa'yo. Mula sa likod ni Celia ay inilabas niya ang hawak na isang matalas na itak. Hindi na nakaiwas pa si Lolo Minyong at agad na naibaon ni Celia sa katawan ni Lolo ang kanyang hawak na patalim. Kabayaran yan sa ginawa mo sa tatay ko. Maging sa ginawa mong paglapastangan sa akin. Dapat lang na mamatay ang isang hayop na katulad mo. Maayos kaming namumuhay ng tatay ko. Kahit minsan ay wala siyang sinaktang tao. Dahil mas pinili niyang maging mabuting aswang. Pero winalangya mo ako. Pinunlaan mo ako at nilapastangan ang pagkababae ko. Ikaw ang nagturo kay tatay para maging masamang aswang. Kaya dapat lang talaga na magbayad ka. At kamatayan lamang ang maaaring maging kabayaran sa ginawa mo. Mapatay mo man ako, Celia. Pero hindi na mababago pa na may maiiwan akong anak sa'yo. Kaya sana pakiusap ko lang. Huwag mo siyang pababayaan. Mahalin mo ang ating magiging anak. Pagkatapos ng mga sinabing yun ni Lolo Minyong, ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Awa ang naramdaman ko sa pagkawala niya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa aking pinagtataguan
At ikinagulat naman yun ni Celia at iniumang niya sa akin ang kanyang hawak na matalas na itak. Teka Celia, sandali. Hindi ako kaaway. Si Diego ko, apo ni Lolo Minyong. Alam ko. At siguradong gusto mo akong gantihan dahil sa ginawa ko sa lolo mo. Hindi, Celia. Wala akong masamang gagawin sa'yo, maniwala ka. Pero pinatay ko ang lolo mo. Naiintindihan kita, Celia. Saka pinatay din ng lolo ko ang tatay mo. Malaki ang kasalanan niya sa inyong mag-ama. Dahil sa kanya, nasira ang buhay namin. Ginulo niya kami dahil sa pagiging manyakis niya. Kung ganun, may lahing aswang nga pala kayo. Oo, pero aswang na hindi naghahangad ng masama sa ibang tao. Pinilit naming maging mabuting aswang. Naging masama lang ang tatay ko dahil yun sa kagagawa ng lolo mo. Alam ko. Kaya nga sabi ko naiintindihan kita, di ba? Pero paano ngayon yan? Wala ng tatay mo tapos nagdadalang tao ka. Anong plano mo? Hindi ko rin alam. Pero kahit bunga pa ng paglalapastangan sa akin ng batang to, anak ko pa rin siya. Palalakihin ko siya na isang mabuting nilalang. Pinahahanga mo ako, Celia. Ikaw, kayang-kaya mo akong gantihan. At malamang katulad ka rin ng lolo mo. Isang tikma lang. Hindi, Celia. Iba ako sa lolo ko. Dahil hindi kami magkadugo. Hindi ko siya totoong lolo. Inampun niya lang ako. Kaya kung okay lang sa'yo, Celia, at para hindi masira ang pangalan mo, handa akong maging ama ng magiging anak mo. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Celia. Pananagutan ko ang ginawa sa'yo ng lolo ko. Handa mong gawin yun? Oo. Bilang pagtanaw na rin ng utang na loob ko kay Lolo Minyong. Ako ang magiging ama ng batang isisilang mo. Hindi ko na muna inamin kay Celia ang dahilan kung bakit ko gagawin yon. Saka ko na lamang sasabihin na may pagtingin din ako sa kanya. Pero naghihintay ako ng sagot niya ng mga sandaling yon. Sige. Payag ako sa gusto mo. Para hindi rin ako mabilad sa kahihiyan. Tinatanggap ko ang alok mo. Para maging ama ng aking magiging anak. Salamat na rin sa'yo, Diego. Kahit may lahi akong aswang, ay handa mo akong tanggapin. Dahil naniniwala ako mabuti kayong aswang. Naging masama lang naman ang tatay mo. Dahil na rin sa kagagawan ni Lolo Minyong. Ang lolo ko may kasalanan ng lahat. At humihingi ako ng kapatawaran sa ginawa niya. Lumapit ako kay Celia at hinawakan ang kanyang kamay. Ipinadama ko sa kanya ang init ng aking palad upang maramdaman din niya ang kapanatagan ng isipan at damdamin. Ginantihan ni Celia ang maigpit kong hawak sa kanyang kamay. Handa kaming magsimula ni Celia, lalo na't pareho kaming naghahanap ng mga taong uunawa at kakalinga sa amin. Kami ang magtutulungan at magdadamayan dahil kapwa namin tinanggap ang isa't isa. Naging puno man ng problema ang mga komplikadong bagay, ang mga nangyari. Handa naming kalimutan yon para sa mas payapang buhay na hanap ng aming mga damdamin. Sa gitna ng mga kaguluhan at samot-saring suliranin, ay makatatagpo pa rin tayo ng taong makakaunawa at tatanggap sa atin. Isang taong magiging pahingaan ng pagod na kaluluwa at damdamin. Isang taong magpapadama ng tunay na pangunawa at pagmamahal. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Sana po ay may kinapulutan kayo na aral.
Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na ang makamundong pagnanasa ay isang apoy na kapag pinairal ay walang ibang tutupok kundi ang dangal, konsensya at pananagutan ng isang tao. Ang paggalang sa sariling propesyon at pagiging tunay na profesional ay hindi lamang tungkulin kundi isang sagradong panata, lalong-lalo na para sa mga manggagamot na itinuturing na takbuhan at sandigan ng mga taong may dinadalang sakit at paghihirap. Kapag nanaig ang sariling kagustuhan kaysa sa malasakit at integridad, hindi lamang ang sarili ang nasisira, kundi pati ang buhay at tiwalang ipinagkatiwala ng mga pasyente. At higit sa lahat, ang ganitong gawain ay hindi lamang kasalanan sa kapwa, kundi isang karumal-dumal at mabigat na kasalanan sa harap ng Panginoong Diyos na siyang pinagmulan ng buhay at pagpapagaling. Sabi nga sa Roma, Kabanata 12, Talata 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ay iniaalay ko sa inyo na iharap ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong makatwirang paglilingkod. Paalalayan na ang katawan at gawain ng tao ay dapat ialay sa kabutihan at hindi sa pansariling kagustuhan at kahalayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.